emotion ko din sa sarili ko na challenge kasi nakapadala ako. Pero every challenges, of course, may lesson po tayo doon. Pinapatatag tayo din ng Lord. Dahil sa mga masakit na salita o witchcraft, nadadala rin ako ng emosyon. So, nadadala rin ako ng galit. Pero nung gawin yun, before kami mag-meeting, nag-pray ako. Nasabi ko, Lord, mamuna ka po. Amen. Mamuna yung pagmamahal, yung pagpapakumbaba sa pag-uusap namin. Thankful ako kay God kasi it seems like ginamit niyo po si Kuya. Pumagita sa amin doon, magsalita. So, every side po namin napapakinggan. Ever since, hindi po nangyari sa amin kasi hindi po kami masyadong nag-i-express ng feelings or nag-voice out sa pamilya namin. Sa buong buhay po namin bago lang nangyari yun. Nagpakumbaba ako, nag-sorry ako. Very thankful po talaga ako kasi naramdaman ko yung nagiging proud ni Kuya sa akin. Sabi niya, ipagpatuloy mo yung ginagawa mo. Alam ko yung mga nasabi mo, yung pagpapakumbaba mo, yung pagiging malawak yung pag-iisip, pagkakaroon ng mahabang pasensya. Alam ko, natutunan mo rin yon sa ministry ninyo, sa simbahan ninyo. Amen. Very thankful ako. Sobrang kumaan ang pakiramdam ko. Dahil sa challenges na yon, mas nabibigyan po namin yung sarili namin. At mas marami kami natututunan. So sa 1 month na yan, parang 1 week lang nag-engage na siya sa ministry, sa worship team. So kung bakit nagtatanong, kung nasa isip niyo, saan ang nanay tatay nila? Okay lang bang malaman na saan ang inyong mga magulang, pero kayo lang ang nag-uusap? Ay, yes po. Separated po kasi yung mga magulang ko since bata pa lang kami. Yung tatay ko may bago ng pamilya. Hindi na po namin siya nakakasama since bata pa. Yung nanay ko naman po sa Dumaran. Kami rin po nagsusupport ng every expenses that we have. And hindi na po kami humihingi sa magulang. Nagiging matatag namin dahil sa mga challenges na yun. Amen. At lalo na po, nung napunta ako dito sa Chao, napunta ako sa ministry, talagang binibuild ni God yung sarili ko sa mga aspeto. Amen. Hallelujah.